Hello, magandang hapon mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong sinasabi ni Bongbong Marcos or ni Pangulong Bongbong Marcos, Panggulo, na wala daw iwanan sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Pag mga ganitong klaseng pananalita ni Bongbong Marcos, kabahan na tayo. Dahil alam naman natin na lahat ng kanyang mga sinasabi ay kabaliktaran. Kagaya na lang ng sinasabi niyang meron siyang 5,500 flood control projects. Ah, Tapos nung finak-check ng bagyong Karina, dumaan lang yun sa Pilipinas at pumunta ng Taiwan ay na-washed out. Tapos ay meron na overwhelmed. Tapos nabangga ng barko, ganyan. So, yung 20 pesos kilo ng bigas, o di po ba? Kung saan ba, nagkaroon ba ng 20 pesos? Wala. Yun, sa kanyang mga kadiwa-kadiwa na may bukbok pa, may kuto. So, ano pa yung sinasabi ni Bongbong Marcos doon? Labanan daw yung korupsyon. O hanggang ngayon, saan yung korupsyon? Sabi pa ni Bongbong Marcos, noong December 2025, maraming makukulong ng mga malalaking isda mahuhuli dahil sa flood control projects na ninanakaw ang mahigit 1 trillion na pesos. So, meron ba? Wala. So, lahat ito ay kabaliktaran. At marami pang ibang mga pinagsasabi si Bongbong Marcos, gaya na lang ng sinasabi niya na hindi na tayo makikipag, ah, ano ba yun, hindi daw siya magbibigay ng assistance sa ICC, hindi na siya makipagtulungan. So, anong nangyari? O palihim pala silang nakikipagkita doon sa Boying Rimulya at saka si Trillanes sa ICC para hulihin si dating Pangulong Duterte at ipadala doon sa dahig ipakulong. Di po ba? Ilan lang yan sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos na taliwas, no, sa ginagawa. So, sa dito, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi pababayaan ng pamahalaan ang sektor na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kanina nga, balita ng GMA News, mayroong mga motorista, yung mga tricycle driver ba yun, basta ganyan, hindi sila nakatanggap, first batch sila, hindi sila nakatanggap ng ayuda. Tapos, ang sabi naman, maghintay na lang daw sa susunod na mabibigyan at isasama na daw sila doon. See? Tinatarantado ang mga Pilipino sa mga ayuda-ayuda na yan. Band-aid solution. Tapos, nakahanap na naman ang ibang mga kawatan ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos ng pagkakakitaan. Gaya nitong mga ayuda-ayuda sa mga tricycle driver, sa mga jeepney drivers, bigyan ng 5,000, ganyan, no? Ninanakaw na naman. Gaya ng DMW na sinasabi nila na meron daw silang ah tawag dito, mimigay daw ang taga DMW ng cash assistance doon sa Bahrain, $200. Pero sabi ng mga kababayang OFW doon, hindi lahat nabigyan. At kung may nakatanggap man, 20 Bahraini dinar lang ang natanggap, hindi $200 equivalent of 75 Bahraini dinar. So, another nakaw na naman iyon ng ahensya. So, ayon pa dito sa balita, ang balita ngayon, sa isang video statement na giniit ng Pangulo na patuloy ang paggawa ng gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng paggalaw ng presyo ng langis sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ay pa niya dito, walang iwanan or walang maiiwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy naming paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan
sa gitnang silangan sa taong bayan. So, ano yung konkreto mo doon na hakbang, Bongbong Marcos, maliban sa palpak mo na naman ngayon na mga ayuda, ninanakaw na naman ng kung sino man. Naku. Ayon dito, ayon sa kabilang ang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagbibigay ng cash relief sa mga tricycle, jeepney at TNVS drivers, gayon din ang fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda upang makatulong. Yan na nga ang problema eh. Walang nakatanggap pa, yung iba lang pili lang din ang binibigyan. Hindi lahat ng mga tricycle driver, mga jeepney driver, at kung ano pa dyan, ay nakatanggap. Nagreklamo sila kanina. So, puro pa rin na pagnanakaw kahit naghihirap ang mga Pilipino. Wala na ngang konkretong solusyon ang gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos. Ninanakaw pa ng mga ahensya ang pera. Ayan. Kahit sa nagkanda-igit-igit na ang administrasyon, pagnanakaw pa rin ang iniisip. Ayan o. Walang iwanan ha. Ayan o. Kaya kabahan ang taong bayan dito. Walang iwanan ha. Walang maiwan. Sigurado ka dyan, Bongbong Marcos. Kami nga ng mga OFWs, iniwanan mo nga sa area. Nagpa-party ka, nananawagan ka sa mga OFWs na kung pwede magtago sa mga safe na lugar at nananawagan ka sa mga Pilipino sa Pilipinas na magtipid, samantalang ikaw, nagpa-party kayo, kumain kayo ng masarap dyan sa Malacanang Palace, kasamang mga kaibigan mong elitista at mga oligarko na mga patay gutom, nag-travel ka pa sa Amerika, dalawang eroplano pa, ilang milyon ang gastos doon. Samantalang yung mga OFWs na may gustong umuwi na, yung ginastos mo dyan sa pagpaparty mo ng Latina at pagbiyahe mo sa Amerika, wala namang saysay dahil hindi mo naman napatigil ang gera dito sa Middle East. Hindi mo din naman nakausap si Donald Trump. Wala kang nagawa doon kundi naghasik ka lang ng kahihiyan at ng sipon mo doon sa harapan ng buong mundo. Nagsasalita ka doon sa United Nations. Na ikaw ay isang expert ka para sa mga kababaihan. Binababoy nyo nga si BP Sara. Tapos sasabihin, magyabang ka doon. Walang iwanan. Ikaw yung unang nang iwan, oy. O ano pa? Sinasabi mo dito, walang iwanan. Dumating yung mga OFWs doon sa Pilipinas, hindi mo nga sinundo. Wala kang pakialam sa mga OFWs, ang pakialam mo lang remittance. Yun lang yun. Tapos ngayon mananawagan ka na walang iwanan. Ay, mga kababayan, huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Kapag ganito ang kanyang mga litanya, kabahan na kayo.